pangalawang beses ko na itong may makakita ng aswang at nangako ko sa sarili ko na kapag makita ko sila ulit, ipapatayin ko talaga sila. Kailangan mong mag-asawa dito para makatayo kayo ng panibagong relihiyon. Relihiyon na hindi pwedeng lapitan at saktan ng mga aswang ang sino man na maging parte ng relihiyon na yon. Umalis na kayo at hayaan niyo na ako sa naging desisyon ko. Kapag hindi kayo umalis, papatayin ko kayo! Magandang araw po sa inyo, Miss Pinky. Sa buong buhay ko, isa lang ang kaibigan ko. Naniniwala naman po kasi ako na hindi mo kailangan na magkaroon ng maraming kaibigan. Kahit iisa lang kung mapagkakatiwalaan. Minsan kasi kung sino pang inakala mo na tumutulong sa'yo, ay isang traitor pala at lihim ka lang sinasaksak kapag nakatalikod ka. Ang kwentong isasalaysay ko ay tungkol kay Mara. Kababata at totoong kaibigan ko simula pagkabata. Dito sa kwentong ito, matutunghayan ninyo ang totoong sakripisyo ng isang tao para lang mailigtas at maipaghiganti ang aming baryo na minsan nang sinakop ng aswang. Ako nga po pala si Jessie at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Kuya, alam mo bang umuwi na si Ate Mara dito sa baryo? Halika pumunta tayo sa kanya. Gusto ko kasi malaman kung may dala siyang pasalubong sa akin eh. Teka, totoo ba yung sinasabi mo? Opo. Nakita ko po siya kanina sakay ng tricycle. Tapos, sinenyasan niya akong pumunta sa bahay niya. Halika na, bago pa tayo maunahan ng iba na humingi ng pasalubong. Sige. Mamaya ko na nga lang pagpatuloy itong paghugas ko ng plato. Tara na, dali. Naku, mas lalong gumanda si Ate Mara ngayon, kuya. Sobrang puti pa nga eh. Alam ko mas lalo mo siya magugustuhan nun. Hoy, huwag mo nga babanggitin yan sa kanya ha. Mamaya hindi niya magustuhan yung sasabihin mo. Hoy Ben, tumingin ka sa akin. Bakit po? Teka, dali to. Amuyin mo nga ako kung hindi ako amoy pawis at saka okay ba akong tignan ng damit ko? Gwapo ba ako? Yung mga ganun. No ba kuya? Oo naman. Sobrang gwapo mo tsaka sobrang bango mo. Tara na kasi. Pabagal-bagal pa po kayo eh. Kung ganito na lang kaya. Ikaw na lang kaya ang pumunta doon kina Mara. Parang nahihiya ako eh. Sigurado maraming tao doon. Sanay pa naman ng lahat na kapag may uuwi galing Maynila naghahabang na ang lahat sa mga bahay na ng taong uuwi. Bakit ka naman nahihiya kuya? Ikaw nga ang pinakagwapo at pinakamatipon ng lalaki dito sa baryo eh. Ano ba naman kasi Kuya Jesse? Oo na, sige na. Yun ang bahay ni Maro. Grabe. Yung daming tao. Parang may handaan lang ah. Oo nga no. Siguro na-miss din nila si Ate Mara. Uy, yan na pala si Ate Mara oh. Kakalabas lang niya sa bahay niya oh. Ate Mara, nandito na kami ni Kuya. Jessie, halika kayo ni Ben. May dala akong pasalubong sa inyo. Heto, tig-2 damit. Pasensya na, yan lang ang nakayanan ko eh. Uy, ayos na to. Nakakaya nga dahil nagabala ka pa eh. Pinag-ipunan ko talaga yan para may bigay ako sa inyo. Pasok kayo dito sa bahay. May biscuit akong dala doon. Yun bang nasa malaking lata? Uy, huwag na. Masyadong marami kaya siguradong mauubos namin yun. Kayo lang naman ni Ben ang papapasukin ko sa bahay. Aling Nema, umuwi po muna kayo. May pag-uusapan lang po kami ni Jessie. Sige, salamat sa mga tinapay, Mara. Walang anuman po. Nang makaalis na si Aling Nema, binuksan na ni Mara ang isang latang tinapay. Tuwang-tuwa naman ang kapatid kong si Ben. Hindi maalis ang tingin ko kay Mara at kanina ko pa napapansin
na kapag nakikipag-usap siya sa akin ay hindi niya ako magawang tingnan sa mga mata. Napansin ko rin ang pagkakaiba ng kilos niya na para bang hindi ito komportable. Mara, kamusta naman ang trabaho mo sa Maynila? Maayos naman, kaya lang hindi ko nakayanan ng pagod sa pag-aalaga ng mga bata. 2 bata kasi ang inaalagaan ko doon. Ay, kaya pala medyo pumayat ka ng kaunti, no? Pero gusto mo bang dumalo sa puntod ng mga magulang mo bukas? Wag na, tsaka ayoko na rin sanang pag-usapan ng tungkol sa kanila. Bumabalik lang kasi ang sakit sa tuwing naalala ko sila eh. Ilang taon na pong lumipas nung namatay ang mga magulang natin eh. Kaya dapat lang tanggapin na nating wala na sila. Dahil sa mga walang hiyang aswang na yan, nawalan tayo ng mga magulang. Hayaan mo at makakaganti rin tayo sa kanila. Alam mo, malabong mangyari yun. Yung malalakas sila, no? Tsaka makapangyarihan. Hindi sapat ang panglaban natin sa asin, bawang, lupa o mga krusman. Ewan ko nga kung bakit gano'n na lang sila kalakas eh. Hindi wala man lang makapatay sa kanila. Merong makakapatay sa kanila at ako yun. Kung ikaw, kaya mo kalimutan ang lahat ng mga nangyari sa mga magulang natin. Ako hindi. Hanggat hindi ko napapatay ang mga aswang na yan, hindi tatahimik ang kaluluwa ko. Basta ang mahalaga, wala na sila ngayon. Nagsialisan sila matapos silang mapatay ang mga matatanda dito sa baryo eh. Babalik sila. Alam kong babalik sila para sakupin itong baryo. At hindi ko hahayaan na mangyari ang bagay na yon. Ate Mara, bakit naman po parang nagagalit kayo sa amin? Hindi naman kami ang mga aswang ah. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang taasan kayo ng boses. Ang ayoko lang kasi sa lahat ay yung sinasabihan ako na kalimutan ko ng mga nangyari. 2 taon na akong mag-isa dahil pinagkaitan tayo ng aswang na yan ng mga magulang. Oo, naiintindihan ko ang galit mo. Alam niyo, mabuti pa. Kumain na lang tayo nitong tinapay. Tsaka iwasan na lang po natin na pag-usapan tungkol sa mga magulang natin eh. Baka kasi mamaya, kayo pa po magtalo dyan. Pasensya na talaga, Jessie. Pagod lang ata ako dahil sa biyahe. Ayos lang. Pasensya na rin kung binanggit ko yung mga magulang mo ha. Simula ngayon. Hindi na natin sila pag-uusapan, okay? Makalipas pa ang ilang mga araw, muling nagulantang ang mga tao sa baryo nang may makitang bangkay ng buntis sa lugar namin. Wala na ang laman loob ng buntis, pati ang sanggol ay wala na rin sa kanyang sinapupunan. Natakot kaming lahat at nagsimulang maalarma. Dahil doon, nagsimula na kaming maghanda ng aming mga pangontra sa aswang. Isang gabi naman ay nagpapahinga na kami ni Ben sa aming higaan nang may marinig akong malakas na kaluskos mula sa dingding. Kuya, ano yun? Teka, sunga tayo eh. Shh! Kang maingay. May lagaraw ako dito. At kung sakali man na makapasok siya dito, itatagayin ko na siya. Paano naman po kung mangyari na naman ngayon ang mga nangyari sa mga magulang natin noon? Ayoko na may mamatay na isa sa atin, kuya. Basta huwag kang mag-alala. Walang mamamatay sa atin, no? Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka lang. Kuya, tignan mo yun. Parang masisira na ang dingding natin, oh. Shh, dito ka lang. Huwag kang aalis dyan sa inuupuan mo, ha? Basta, ako na bahala sa aswang na yan. Lumabas na ang kuko ng aswang sa dingding, kuya. Ang lakas ng loob mo para sugurin kaming magkapatid dito. Tatagayin kitang ayop ka! Tinaga ko ang daliri na may mahabang kuko na lumusot doon sa dingding. Narinig kong umangil ang aswang hanggang sa buong lakas nitong hinila ang dingding namin. Napahinto ako ng ilang segundo nang makita ko ang mukha niya. Lumakas rin ang iyak ni Ben nang makita nito ang aswang. Ayun na aswang, kuya. Ano gagawin natin? Lalabanan ko siya! Hindi ako papayag na saktan mo, kapatid ko!
Kuya, mag-iingat ka! Ikaw mismong aswang ang pumatay sa mga magulang namin. Tama lang na bumalik ka. Kasi matagal kong pinaghandaan ng gabing ito. Ang makaharap ka ulit! Kuya, ayan na! Umatake na siya sa'yo! Kuya, ilag ka! Nang atakihin ako ng aswang, mabilis naman akong umilag. Laking gulat ko pa nang may isang aswang na dumating para saluhin ang pangalawang atake sa akin ng aswang. Kinalaban niya ang aswang na yon. Napayakap na lang ako sa kapatid ko habang pinagmamasdan ng dalawang aswang na naglalaban. Hindi! Paano nangyaring naglalaban ang dalawang aswang? Hindi ko rin alam. Teka, baka kaya sila naglalaban dahil kung sino ang matalo siya ang kakain sa atin. Kuya, kumuna po tayo ng asin para masabuhin natin sila. Sige, ako na bahala. May nilagay akong asin dito sa ilalim ng higaan natin. Teka, kukunin ko lang ha. At kahit anong mangyari, huwag ka tatayo dyan. Opo! Ito na ang asin. Hati tayo. Sabuhin natin ang sabay ang aswang ha. Opo! Ngayon na, kuya! Ayun! Pareha silang nahapyan. Teka, naghalit ata silang pareho sa atin, kuya. Sige, sabuhin natin sila ulit. Dali na! Sige po! Muli naming sinabuyan ng asin ang mga aswang kaya nag-uunahan silang lumipad paalis ng bahay. Pareho silang malakas na aswang. Nahahapdian sa asin pero mahirap patayin. Noong nagsalakay ang mga aswang dito, hindi ko nakita ang isang aswang na yun. Alam mo, malakas ang kutob ko na bagong yang daw lang siya o di kaya dumayo siya dito sa atin para makapambiktima. Kuya, parang delikado po tayo dito. Mukhang magsisimula na naman po sila pumatay ng tao dito sa atin Sigurado po ako na mas malala pa ang mangyari ngayon kaysa noon. Oo nga pangalawang beses ko na itong may makakita ng aswang at nangako ko sa sarili ko na kapag makita ko sila ulit o makalaban, ipapatayin ko talaga sila. Grabe, hindi sapat ang mga pangontra natin. Pero gagawa pa rin ako ng paraan kung paano ko sila mapapatay. Kawawa naman po mga tao dito sa baryo, kuya. Hindi pa nga po gumaling mga sugat nung unang pagsalakay nila Pero bumabalik na naman sila. Kaya nga, Ben, may dahilan kung bakit sila bumabalik. At yun ang dapat nating malaman. Nang sumapit ang umaga, nalaman namin na hindi lang pala si Ben ang sinalakay ng aswang. Binalita ako naman kay Mara ang nangyari sa amin pero halata sa mukha nito na hindi siya nagulat. Naglalakad kami sa kalsada ng umagang yon para maghanap ng kangkong na uulamin namin. Hindi ba tama ako na babalik sila? Mara, natatakot ako sa posibleng mangyari sa baryong ito Anumang oras pwedeng umatake yung mga aswang para patayin tayong lahat. Hindi ako papayag na mapatay nila ako. Lalabanan ko sila hanggang kamatayan. Tsaka mabuti na lang, walang nangyaring masama sa inyo ni Ben. Alam mo po ba, Mara? Sobra talaga akong natatakot kagabi. Lalo na nung may isang aswang na dumating. Naglaban sila. At mukhang pinag-aagawan kaming magkapatid Isang aswang? Opo. Tanong mo pa kay kuya. Naku, mabuti na lang kamo. May inilagay si kuya na asin sa ilalim ng higaan namin. Ayun, nung sinabuyan namin sila, tumakas na sila. Lumipad sa mataas hanggang hindi na namin sila makita. Ang alam ko, natatakot nga sila sa asin pero hindi kayang patayin ng asin ng aswang. Pero may tanong ako sa inyo. Naniniwala ba kayo na may mababait na aswang? Hindi ako naniniwala dun Walang aswang na mabait. Lahat sila mga halimaw na hayok sa laman nating mga tao. Hanggang ngayon, inaaral ko pa rin kung ano ba talaga ang kahinaan ng mga halimaw na yun Ang alam ko, kapag sasapit ang kabilugan ng buwan, tumitindi ang gutom nila at lumalakas sila. Pero kapag unti-unti ng palubog ang buwan, ay doon na sila unti-unting manghihina. Nawawalan sila ng lakas at napapahawi rin ang kanilang gutom. Teka,
Paano mo naman nalaman ng mga bagay na yan, ha? Galing ka na ng Maynila tapos na makabalik ka na ngayon. May alam ka na kagad tungkol sa kalakasan at kahinaan ng mga aswang? Kahit ganun, ibang klase ang aswang na nakita ko kagabi. Hindi ko alam kung iniligtas ba niya kami o di kaya baka kinalaban niya lang yung aswang para siyang makakain sa amin. Baka naman gusto niya kayong iligtas laban sa masamang aswang na yon. Hindi bale. Ang mahalaga, maayos kayong dalawa. Walang nasaktan sa inyo. Bili na kayo ng sampagita, Jessie. Pampataboy sa mga masasamang elemento. Oh, Ate Rhea, bay sino naman ang nagdala dito sa inyo? Nako, baka mapaano kayo sa paglalakad sa raan, ha? Bulog pa naman kayo. Sumakay ako kanina sa tricycle, tsaka uupo lang naman ako dito para maglako nitong sampagita ko. Mamaya, kapag hapon na, pupuntahan lang ako ng driver dito para daanan at ihatid din sa bahay. Uy, Ate Rhea, paano mo pala nalaman na kami ang paparating? Malakas ang pakiramdam ko. At ganon din ang aking pandinig. Mata ko lang ang hindi gumagana. Baka talaga, Ate Rhea. Uy, sige na nga. Bigyan mo na lang ako ng isang sampagita. Ito, 20 pesos. Salamat, iho. Ang bait-bait mo talaga. Oh, naaamoy ko na may iba kayong kasama. Sino siya? Siya si Mara, kaibigan ko. Nung dumating kayo dito, hindi pa siya nakauwi galing ng Maynila 6 na buwan lang naman siya nawala. Ganon ba? Kaya pala Jessie, pahawak nga ako sa kamay mo kahit saglit. Ay, sige po. Tiyak ko na hula mo na naman ako, no? Oo, akin na, dali. Siya, ito po. Nararamdaman ko na magkakaroon ka ng problema. Ito ay sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Dapat maging matalino kang mamili kung sino ang dapat mong papanigan. Po? Teka, ano pong ibig niyo sabihin? May darating na isang nilalang na nagpapanggap na mabuti, pero siya ay isang kampo ng kadiliman. Darating siya para maghiganti, at ikaw, Jessie, ay mayroong gampanin sa buhay ng nilalang na yon. Jessie, tumataas na ang sikat ng araw. Aalis na tayo kasi hindi ba pupunta pa tayo sa kangkungan? Hinila niya kami ni Ben, paalis dun sa harap ni Ate Rhea. Kaagad kami nagpunta sa kangkungan at pagkatapos ay umuwi na rin para maluto iyon. Ginabi kami sa bahay ni Mara, pero sa buong araw na kasama namin siya, ramdam kong kanyang pagkailang sa amin. Hindi siya ganun dati. Alam ko yon dahil kilalang kilala ko ang pagkatao ni Rhea. Nagpaalam na kaming umuwi pero nagpumilit naman ito na ihatid na kami. Uy, Mara. Alam mo, simula kanina, nahalata ko na parang malalim ang iniisip mo. Wala lang ito. May iniisip lang talaga ako na hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Gaya ng ano? Magkaibigan tayo. Kaya wala naman natang masama kung sasabihin mo sa akin. Dahil baka makatulong naman ako. Kahit maliit na bagay lang. Huwag na. Kapag sinabi ko sa'yo, baka ano pang gawin mo. Hala! May umaalalong na aso! May asong po yata! Ben, dito ka sa gitna namin ng ate Mara mo. Huwag kayo mag-alala. Walang aswang na susugod sa atin. Meron, Mara. Ayun o, tignan mo! Tinasabi ko na nga pa Dapat hindi tayo magpagabi. Ikaw naman kasi. Pinigilan mo kami ni Ben na umuwi kanina. Aswang! Siya na naman! Kuya, ano gagawin natin? Ako nang bahala sa kanya. Alam ko na sinadya niya ito para malaman ninyo ang pagkatao ko. Teka, anong sinasabi mong pagkatao? Mabilis na sumalakay sa amin ang aswang. Pero laking gulat ko nang tumalon lang si Mara at nagbago agad ang anyo nito. Isang aswang? At siya ang aswang na dumating sa bahay para iligtas kami sa parehong aswang na nasa harap namin ngayon. Naglaban sila ni Mara,
Kaya mabilis kong binuhat ang kapatid ko para makaalis sa lugar na yon. Hingal na hingal akong nakarating sa bahay at hindi pa rin makapaniwala sa nalaman ko. Teka kuya, paano naging aswang si Ate Mara? Nung umalis ba siya dito noon? Isa na ba siyang aswang? Hindi pa. Walang niya. Sa tingin ko nayanggaw si Mara sa Maynila. Kaya siya umuwi dito eh. Teka, hindi pa ba dapat tayo nagtitiwala sa kanya? Kagaya na rin pala siya ng mga halimaw na pumapatay dito. Ano mang oras? Pwede niya tayong patayin kapag nagugutom siya eh. Kaya pala, may alam siya sa mga aswang. Teka, bakit ito nangyayari? Sa tingin ko, tama ang sinabi ni Ate Rhea. Hindi kaya siyang tinutukoy ni Ate Rhea? Na nilalang at may gampanin ako sa buhay niya. Ngayong alam niyo na po na isa siyang aswang. Makikipaglaban ka pa rin po ba sa kanya? Hindi na. Lalayo tayo sa kanya dahil mapanganib siya. At kagaya niyang aswang ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang natin. Kaya bakit tayo makikipaglaban sa kanya? Kaya pala nagbago siya. At halos hindi siya makatingin sa akin sa mga mata. Jessie, pagbuksan mo ko. Kailangan natin mag-usap. Umalis ka na! Wala tayong dapat pag-usapan. Magpapaliwanag ako sa'yo, pakiusap. Papasukin mo ko. Kahit saglit lang. Kuya, hindi naman tayo sasaktan ni Ate Mari. Paano kung bigla siya maging aswang? Tapos saktan niya tayong dalawa oh. May trauma na ako sa mga aswang eh. Kaya lahat sila, mga masasama sa paningin ko. Kung ayaw mo akong kausapin, ayos lang. Pero sana, ilihim ninyong dalawang nalaman ninyo tungkol sa akin. May dahilan kung bakit ko tinanggap ang pagkaaswang. Umalis ka na dyan! Dahil kahit ano pang ipaliwanag mo, hindi ako makikinig sa'yo! Nawala na ang boses ni Mara sa labas ng bahay. Kaya alam kong umalis na ito. Nang sumapit ang umaga, pinatawag ako ni Aling Nema sa bahay. Mayroon daw na pastor ang dumating sa baryo at kailangan naming magkaisa para salubungin siya. Pumunta kami ni Ben doon kaya nakilala namin ang pastor na may kasamang isang albularyo. Ako nga pala si Nestor. Pinadala ko ng Panginoon sa baryong ito para iparating sa inyo ang kanyang mga salita. Ano ang problema ay inyong malalampasan kapag nagtiwala kayo sa kanya? Pastor, maraming salamat at dumating kayo. Alam niyo ba na may aswang na namang nanggugulo dito sa baryo namin? Bumalik na naman sila para maghasik ng lagim dito. Aswang? Walang aswang. Alam niyo sa totoo lang, lahat tayo ay anak ng ating Panginoon. Isa lang ang ating pinanggagalingan. Ang mga inaakala ninyong aswang nalulong sa mga masasamang bisyo at gawain. Kaya sila kumakatay ng tao. Sila ang ginagamit ng demonyo para makapanakit ng tao. Mayroong aswang, Pastor. Noong nakaraan, ilang pamilyang sinalakay ng aswang dito. May namatay ng hapo eh. At ngayong nandito ka na, ay nasisiguro kung aalis sila dahil sa Biblia ang hawak ninyo. O sige, papatunayan ko sa inyo na walang aswang. Pinapasukan ng demonyo ang kanilang mga katawan. Kaya nakakagawa sila ng mali. At kung tama nga po kayo na may aswang, may meron ng mga albularyo dito. Sinama ko talaga siya. Kasi mas naniniwala ako sa lamang lupa kaysa sa mga aswang eh. Huwag kayo mag-alala. Sasamahan ko naman si Pastor dito at ako na ang harap sa aswang na yan. Maraming salamat po talaga. Walang anuman. Ako nga pala si Tata. Alam niyo po, Pastor, maniwala po kayo sa aswang. Minsan na rin kaming sinalaki ng aswang pero mabuti na lang, nakaligtas kami. Sana nga magawa ninyong matabay ang aswang na yun gamit ang salita ng Diyos. Oo naman. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para sa baryong ito. Maniniwala at mananalig lang kayo sa akin. Lubuhod kayong lahat para magsamba. Magbabasa ako rito ng mga salita ng Diyos mula sa Biblia nang sa ganoon mabigyan kayong lahat ng proteksyon.
Nang matapos naman ang ilang minuto na pakikinig namin sa salita ng Diyos, marami ang nagsialisan para kumuha ng kanilang alagang manok para may maibigay kay pastor. Ako rin ang naatasan na maghatid sa kanya sa kubo kung saan siya titira. Grabe. Ang hindi ko lang maintindihan mukhang makadiyos naman lahat ng tao dito. Pero bakit sinasalakay pa kayo ng mga aswang? Hindi ko rin po alam, pastor. Hindi niyo alam kung gaano ako nagpapasalamat sa pagdating ninyo talaga. Maraming salamat po Walang na naman. Pastor, pwede po ba magtanong? Ano naman yan, Iho? Napulot ko po itong Biblia ninyo kanina kasi nahulog ninyo sa lupa Pinuksan ko po para sana magbasa ng laman. Pero bakit walang nakasulat? Ganito kasi yan, Iho. Kasi kami mga alagad na ng Panginoon. Hindi na namin kailangan magbasa pa ng Biblia. Nag-aaral pa lang kami. Alam na namin lahat ng laman nito. Kapag ikaw lumaki, may gusto mo ba maging pastor kagaya niya? Ay, opo. Gustong-gusto ko po. Para kasing talino po niya ako, tsaka po kapag naging pastor na ako, may kakayahan akong labanan ng mga aswang. Kasi may basbas ako ng Diyos at ng simbahan. Kahit sino naman kayang labanan ng aswang na yan. Di po. Malakas po ang aswang na sumasalakay sa amin dito. Ilang beses na namin silang sinabuhin ng asin bawang at kung ano-ano pa. Kaya lang, di siya namamatay. Kapag masugatan naman sila, sa susunod na gabi, gagaling na sila kaagad. Kung gano'n mukhang isang makapangyarihan na aswang ang tinutukoy mo. Iho, may mahirap nga silang patayin at kahit ilang albularyo pa, wala pa rin tatalo sa lakas ng isang makapangyarihan na aswang. May pwera na lang kung meron silang makakalaban na kasing lakas nila at may sagradong punyal para makapatay sa aswang. Makalipas pa ang ilang mga araw, marami ang pumupunta sa kubo ni pastor para magsimba. Dahil walang simbahan sa lugar namin, umuuwi ng masaya ang mga tao, lalo na at naniniwala silang naitaboy na ng pastor ang aswang dahil wala nang nabibiktima. Pinatawag kami ni Mang Tata sa kubo at masinsinan na kinausap tungkol sa pag-aalay. Halos araw-araw nag-aalay ng mga tao ng manok at kung ano-ano pang mga alagang hayop kina pastora. Alam ko naman yun pero gusto ko lang sabihin po sa inyo na pakisabi sa kanila na hindi nila ito kailangan gawin. Sayang naman. Kasi naman kaming dalawa lang ni Mang Tata ang kumakain kaya hindi namin ito mauubos. Pastor, ibigay na lang po sa amin ni Kuya. Uy, Buin. Magsasagot sa usapan ng matatanda. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ayos lang yan. Ang totoong dahilan niyan kung bakit ko kayo pinatawag. Dahil meron akong hihilingin sa inyo Ano naman po yun, Mang Tata? May iba akong hihilingin na alay para kay pastor. Hindi halagang hayop. Hindi rin pera. Mas lalong hindi rin ginto. Ano po ba ang alay na gusto ninyo? Sabihin lang ninyo. Isang dalagang birhen. Mang Tata, bakit naman po ba kailangan niyo kong alayan ng isang babaeng birhen? Ayon sa aking hula, gusto ng Panginoon na tumira ka dito habang buhay. Gusto niya magkaroon ka ng sariling pamilya at mas lalong magiging matatag ang samahan ng pastor at ng mga tao kung may mabuti silang asawa. Naku. Wala akong balak na mag-asawa. Alam niyo, gusto kong ubusin ang oras ko at buhay ko sa pagseserbisyo sa Panginoon. Wala kang magagawa, pastor, kundi sundin kung ano ang plano ng Diyos para sa'yo. At kapag hindi mo nagawa ang bagay na yon, maaaring magbago ang tadhana mo. Ano? Nakakasiguro po ba talaga kayo na iyon talaga ang nakikita ninyo sa hula ninyo? Oo, pastor. Kung ganon, ay wala tayong magagawa. Kailangan nating sundin ang utos ng Diyos. Sino naman ang dalagang iaalay niyo sa akin? Labag ito sa desisyon ko, ha?
Ayoko mag-asawa, magtata. Noon pa lang alam niyo na ang gusto ko at hindi. Kailangan mo magkaroon ng asawa dito para may katuwang kang magpalaganap ng salita ng Diyos. Ayaw mo bang makatulong sa kapwa mo, ha? Kapag nakuha mo ng loob ng lahat ng tao dito, may mawawala na mga aswang dahil makadiyos na sila. Pagkakatiwala na nila ang lahat ng kanilang sarili sa ating Panginoon. At alam ko po na hindi konektado doon ang pagkakaroon ko ng asawa. Lalabagin kita doon, ha? Ayoko talaga mag-asawa. Ano ba? Kailangan mong mag-asawa dito para makatayo kayo ng panibagong relihiyon. Relihiyon na hindi pwedeng lapitan at saktan ng mga aswang ang sino man na maging parte ng relihiyon na yon. Alam ko na kung sinong dalagang nararapat ialay sa'yo. Si Mara. Ano? Si Mara? Oo. Sigurado akong birhen pa ang babaeng yon kaya nararapat lang na siyang ialay natin kay Pastor. Halata rin sa mukha ng pastor ang hindi pagsang-ayon sa sinabi ni Mang Tata. Kahit na ako, labag din yun sa akin. Dahil alam kong may inililihim si Mara. Sumabay naman sa amin si Aling Nema ng mga oras na yon. Nagulat naman ako nang pinauna niya si Ben dahil mayroon daw siyang mahalagang bagay na sasabihin sa akin. Alam kong malapit kayong magkaibigan ni Mara at labag ka sa sinabi kong iaalay siya. Pero sa nakikita ko kasi, wala nang ibang babaeng nababagay kay Pastor. Pinadala ng Diyos dito si Pastor at yun ang ipapalit natin. Alam mo po, hindi ako naniniwala sa sinabi ni Mang Tate. Ngayon ako nakarinig ng ganun. Sabihin nga natin na pastor siya. Pero sa buong buhay ko, wala akong narinig na kailangan mag-alay ng isang babae sa pastor, no? Para hindi mag-ibang landas nila. Alam nyo, gawa-gawa lang yun ni Tata, no? Isa siyang albularyo. Kaya siya ang may alam kung ano ang nararapat. Opo, alam ko po yung albularyo. Nanggagamot yan sa mga taong may sakit na ang may kagagawa ni mga nilalang na hindi nakikita. Tama po na may kakayahan din silang pumatay ng aswang pero isa rin ba siyang manghuhula? Kagaya rin po ba siya ni Ate Rhea? Naniniwala ka naman doon sa Rhea na yon. Baliw yun eh. Lahat naman po kasi ng sinabi niya sa akin totoo eh. Dahil pinapaniwalaan mong mangyayari ngayon sa buhay mo, bakit ba nakikinig ka sa isang baliw? Pero hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Kaya ako pinauna si Ben kasi mayroon akong mas mahalagang sasabihin. Ano naman po yun? Si Mara. Bakit kaya siya madalas na lumalabas tuwing gabi? Teka, nakita niyo po ba? Oo. Hindi lang isang beses, kundi 3 magkakasunod na gabi. Sa tingin ko, ay may sikreto ang babaeng yon. Mas magandang ialay siya kay Pastor para magbagong buhay siya kapag binasahan siya ni Pastor ng laman ng Biblia. Basta, hindi ako pabor sa ali-ali na yan, no? Huwag ka namang magpahalata na may gusto ka kay Mara. Kaya ka nagkakaganyan. Uy, hindi ah. May ibang dahilan kung bakit tayo kung ialay si Mara. Aling Nema, totoo ba ang narinig ko? Ako ang gusto niyong ialay sa pastor na yon? Oo. Nasa iisang baryo lang tayo at gusto mo man o hindi, iaalay ka namin sa kanya. Ayaw mo ba ng ganon? Magkakaroon ka ng asawa ng malakas ang pananampalataya sa Diyos? Oo, ayoko! Bakit? May kinakakatakutan ka ba? At bakit naman ako matatakot? Kayo ang dapat na matakot sa akin. Mara, tama na. Sige na, Aling Nema. Iwan mo na kami. Kausapin mo ang babaeng yan. Isang malaking sakripisyo ang gagawin niya para mailigtas ang baryo natin. At ano po ba ang dapat kong isakripisyo, ha? Sige, sasabihin ko na sa inyo ang totoo.
Ang dahilan kung bakit gusto ni Mang Tata ng dalagang iaalay ay hindi dahil kay Pastor, kundi para sa mga aswang. Kapag may inalay na isang dalaga, mawawala ang aswang. Yun daw ang hinihingi nilang kapalit nang sa gayon ay magtuloy-tuloy ang katahimikan ng baryo. Ano? Para sa aswang? Walang dapat na ialay. Naiintindihan po ba ninyo? Huwag ninyo akong gagalitin kasi hindi nyo alam kung anong magagawa ko. Uy, sabi ng tama na, Mare. Kumalma ka. Wala naman sila magagawa kung ayaw mong ialay ki. Huwag ka lang magalit kasi baka... Baka ano, ha? Natatakot ka ba na makita nila kung ano ako? Oo. Kahit naman kasi ako natatakot na makita kung ano ka. Hindi ko naiintindihan kung anong pinag-uusapan ninyo. Ay, aalis na ako. Isang buhay ni Marang kapalit ay maraming buhay ng mga tao dito sa baryo. Kayo na pumili kung anong nararapat ninyong gawin. Alam mo, ikaw, pag hindi mo na kontrol ng sarili mo, malalaman talaga na lahat kung ano ka eh. Alam ko kung kailan ko dapat ilabas ang pagiging halimaw ko. Mabuti naman. Tanggap mo na isa kang halimaw. Ganun naman ang tingin mo sa akin, di ba? Tinawag mo kong halimaw kahit hindi mo pa alam kung bakit mas pinili kong maging halimaw. Ay naku, alam mo, hindi ko handang makinig sa mga dahilan mo. May tuturing pa rin kitang kaibigan kapag anyong tao ka pero kapag halimaw ka na, magkalaban na tayo no. Mortal na kaaway ang turing ko sa'yo. Kung makapagsabi ka naman na mortal mo kong kaaway, parang kakayanin mo ko kung gugustuhin ko na labanan ka. Pasalamat ka na lang at kaibigan kita. Dahil kung hindi, ewan ko na lang. Likuran niya ako ng mga oras na yon. Pagkasapit naman ng gabi, ay napaupo ako sa harap ng bukas naming bintana habang inaabangan na dumating ang aswang. Hawak ko na ang lagaraw ko na gamit pa ni tatay noon para lumaban sa aswang. Nagulat naman ako nang may makita akong anino sa likod ng malaking puno. Maliwanag ang buwan noon hanggang naging klaro sa akin kung sino ang naroon. Walang iba, kundi si Ate Rhea. Uy kuya, matulog na po tayo. May sandali. Nakita ko kasi si Ate Rhea. Nandun siya sa likod ng malaking puno. Parang nakatingin siya dito sa atin eh. Ano? Ano naman ginagawa ng bulag na baliw na yun dito? Ay naku Ben, ilang ko bang beses sasabihin sa'yo na wag mong tatawagin baliw si Ate Rhea? Baliw naman po kasi talaga siya may matino po bang tao na maglalagay ng papel sa tenga tapos tatawagin niyang pera yun? At saka po kuya, walang kakayahan si Ate Rhea na pumunta dito. Baka po aswang yan at ginagaya ang itsura niya. Kung sa bagay tama ka. Baka nga isa siyang aswang pero hindi ko siya atrasan no. Inaabangan ko talaga ang pagdating ng lintik na halimaw na yan eh. Teka, pasilip nga po ako sa bintana kung si Ate Rhea nga nakikita mo. Dito, halika rito. Tingnan mo. Siya talaga eh. Oo nga po ano. Pero bakit alam niyan dito ang bahay natin? Hindi po ba bulag siya? Kaya nga nagtataka ako. Aswang nga tayo na papanggap bilang si Ate Rhea. Halika na nga. Isasara ko ng bintana. Kung sakaling sasalakay ang aswang na yan, handa akong mamatay para maprotektahan ka lang. Uy, Ate Rhea. Kayo ba talaga kagabi yung nandun sa tabi ng malaking kahoy? Nakatingin po kasi kayo sa amin eh. Kaya ako nagtataka kung paano mo nalaman na nandoon banda ang bahay namin. Gayong bulag ka. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ano naman ang gagawin ko doon sa bahay mo ng oras ng gabi? Baka aswang yun at ginayang itsura ko. Grabe. Tama nga talaga si Ben. Aswang nga nila lang na yun. Pero hindi ako nasindak sa kanya. Sa katunayan, gustong gusto kong makaharap ang mga halimaw na yan. Nang mapatay ko na sila. Kaharap mo na naman ng aswang at nakakausap mo pa pero bakit hindi mo pa siya pinatay? Teka, ano pong ibig niyo sabihin? Kagaya nga na sinabi ko sa'yo,
Malakas ang pakiramdam at pang-amoy ko. Lahat ay nararamdaman ko kahit hindi ako nakakakita. Alam kong aswang ang kaibigan mo at kahit natatakot ka sa kanya, pasimple mo pa rin siyang pinoprotektahan. Alam niyo po ang tungkol sa kanya? Oo, noong dinala mo pa lang siya dito, nararamdaman kong maitim niyang aura. Alam mo bang dahilan kung bakit gusto niyang maging aswang? Sinubukan niyang magpaliwanag sa akin pero wala pa akong panahon para makinig sa kanya. Natatakot ako sa kanya, oo. Nag-usap kami kapag anyong tao siya pero nandun pa rin na ang takot ko eh. Kilalanin mo siya ng maayos kung anong pakay niya para tanggapin niya ang pagiging aswang. 2 uri ang aswang sa mundo. May mababait at may masasama. Alamin mo kung alin siya sa 2 yon at nang sa ganon, malaman mo kung siya ay kakampi o kalaban. Teka, siya bang tinutukoy ninyo dati na nilalang na nagpapanggap na mabait? Hindi, meron pang iba. Ang pagkaaswang ng kaibigan mo ay galing din sa isang masamang aswang. Teka, kilala niyo po ba kung sino ang taong nangyanggaw kay Mara? Malakas ang kutob ko na hindi naman siya niyanggaw, kundi pinili niya na maging aswang. Nakadepende na sa kanya kung maiimpluwensyahan siya ng masasamang aswang na yon. Kung ganun, kailangan ko siya makausap. Dapat malaman ko kung sino ang nangyanggaw sa kanya. Hindi siya umalis sa baryo. Hindi totoong nagpunta siya sa Maynila. Nagsinungaling sa'yo ang kaibigan mo. Basta malalaman ko rin ang totoo kapag nakausap ko na siya. Tsaka sa tingin ko naman hindi nga niya kami kayang saktan ni Ben. Kakausapin ko siya ngayon din. Ang mga oras na yon, dali-dali akong pumunta sa bahay ni Mara. Nandoon ang takot ko, pero nilakasan ko ang aking loob. Tinatago ko rin naman ang aking lagaraw sa likuran, kaya kung may masama siyang gagawin, ay bubunutin ko na lang yon sa likuran ko para gawing panlaban. Ang aga-aga mo naman. Inaantok pa ako. Marami akong ginawa kagabi kaya hindi ako nakatulog ng maayos. Mara, umamin ka nga sa akin. Hindi ka ba talaga galing sa Maynila? Ano? Galing ako Maynila. Alam mo, sinungaling ka talaga eh. May nakapagsabi sa akin na hindi ka galing Maynila. Inuto mo pati ako. Nagtago ka lang pala at nagpayanggaw tapos bumalik dito. Ano namang masama kung bumalik ako dito? Baryo ko rin ang lugar na to. Ano ba talagang binabalak mo ha? Bakit ka nagpayanggaw? Kasi gusto kong sakupin ang baryo na to. Kagaya ng ginagawa ng ibang aswang. Gusto ko rin na lumuhod sa harap ko ang lahat. Lalong-lalo ka na. Kapag naging reyna na ako ng mga aswang. Ulagya ka. Sinasabi ko na nga ba na wala kang pinagkaiba sa mga aswang na pumatay sa mga magulang natin? Kinabubuhian ko ang mga aswang. Lalong-lalo ka na! Eh di kamuhian mo. Sa tingin mo ba may pakialam pa ako sa'yo? Wala na. Gayong may kapangyarihan na ako. Tsaka nga pala, tatanggapin kong hiling nila sa akin na maging alay sa pastor na yon. Hindi naman ako sa pastor iaalay, kundi sa mga aswang. Takin kang babae ka. Sana hindi ka nalang bumalik. Ang sama-sama ng ugali mo! Gaganti ako sa mga aswang na pumatay sa mga magulang ko. Mas magiging malakas pa ako kaysa sa kanila. Mara, magtapat ka nga sa akin. Nakakain ka na ba ng tao? Bakit? Wala lang. Gusto ko lang malaman ng totoo kung hayok ka na rin sa laman ng mga tao. Oo, nakakain na ako. At umalis ka na habang nakakapagpigil pa ako. Dahil baka makain na rin kita. Gagawin ko ang lahat para maibalik ka sa pagiging tao. Hindi ka pwede maging ganyan. Hindi ka pwede manalong sa itim na kapangyarihan ng demonyo. Ayoko nang maging tao, Jessie. Mahihina ang mga tao. Tingnan mo sarili mo. Isa ka rin sa mga mahinang tinutukoy ko. Simula ngayon, wala na tayong pakilamanan. Kapag nagkita tayo kahit saan, magkalaban na tayo. Sige, magkalaban na kung magkalaban.
Nararamdaman kong wala nang halaga ang pinagsamahan namin ni Mara para sa kanya. Hindi ko siya pwedeng hayaan na maging ganon. Kailangan ko siyang tulungan para maibalik sa pagiging tao. Nag-isip ako ng paraan kung anong tulong ang magagawa ko para sa aking kaibigan. Nauunawaan ko naman ang dahilan kung bakit iba ang pakikitungo niya sa akin. Dahil naging sakim ito, simula nang maging aswang siya. Uy kuya, parang malalim ata ang iniisip mo ah. Teka, nagkausap pa kayo ni Ate Rhea? Oo, at tama ka. Na hindi nga siya nakita natin kagabi. Kinausap ko na rin si Ate Mara mo. Yung sabi niya pumayag na raw siyang maging alay sa aswang. Po? Pero galit pa nga siya nung una eh. Nung una yun. Hanggang nitong uli. Sinabi niya sa akin na gusto niyang masakop itong baryo. Naging sakim na rin si Mara. Malayong malayo na siya sa dati. Ano pa po nga sana natin aswang na po siya. Grabe. Paano kaya natin siya matutulungan para maibalik sa normal na tao? Alam ko na. Si Mang Tata po. Hindi ba isang albularyo ang matandang yun? Magagawa niyang tulungan si Ate Mara. Oo nga no. Kaso wala akong tiwala sa matandang yun eh. Baka ipagkalit pa niyang isang aswang si Mara. Isa po siyang albularyo at sigurado naman po ako na marami na rin siyang nagamot na mga nayanggaw. Wala naman din pong masama kung susubukan po natin, di po ba? Nagdadalawang isip talaga ako, Ben. Huwag ka na magdalawang isip. Siguro isipin mo na lang na kaya mo ginagawa ang bagay na yan kasi para po kay Ate Mara. Alam ko naman po na hindi ninyo matatanggap na isa siyang aswang ngayon eh. Kasi ang aswang, kinamumuhian natin lahat. Oo nga. Sige na, tara na. Samahan mo puntahan si Mang Tata. Ay, hindi na po ako sasama. Hintay na lang kita dito sa bahay. Alam ko naman po ang ganoong usapan para lang sa mga matatanda eh. Okay, sige. Hintayin mo na lang ako dito ha. Noong araw na yon, nagmadali akong pumunta sa kubo ni Mang Tata. Magkaiba sila ng kubo ni Pastor. Kaya sinigurado ko munang walang ibang tao bukod sa aming dalawa. Tanghali na yon at nadatnan ko siyang kumakain ng kanyang pananghalian. May napasyal ka, Jesse. O Elika, sabayan mo akong kumain. Ay, huwag na po. Busog pa po kasi ako eh. Tsaka nga po pala, ano naman tong mga halaman ng mga garapon? Mga sungkol ho ba yan? Ito. Yung mga anak ko sila. Kaya kahit saan ako magpunta lagi kong dala-dala mga yan. Palagi kasing nakukunan ng asawa ko doon eh. Nakatatlong anak sana kami kaya lang nalaglag lahat. Ganun po ba? Nakakalungkot naman po yun kung ganun. Bayo. Ang dahilan kung bakit hindi makabuo ng sanggol ang asawa ko dahil isinumpa kami ng mga bagulang niyang mangkukulang. Namatay ang asawa ko na masama ang loob niya. Nangako ko sa sarili ko na ipaghihiganti ko sila. Di, pinatay niyo rin ho ang magulang niya. Bayo! Dahil ang mangkukulam ay numero 1 kalaban din ng manggagapot. Hindi naman siguro masama ang ginawa kong pagpaslang sa kanila. Dahil alam kong iyon ang tama. Kasama kapanakit pa sila ng ibang tao, hindi ba? Kung ganun, paano niyo po pala natitimpang kung masama ang tama bang ginagawa niyo? Matitimbang mo yon kapag alam mo sa iyong sarili na mayroong isang bagay na hindi tama na ginagawa ang isang tao. Gumawa ka ng paraan para matuldukan yon. Huwag mong hayaang itolerate lang sila. Pero paano naman po kung matagal na kayong may pinagsamahan ng isang tao at malalaman mo pala na may balak siya masama sa kapwa niya tao? Alam mo, may utak ka. Minsan hindi tamang makinig sa puso lang eh. Ang puso ang dahilan kung bakit maraming nasasaktan at nauuto. May gamitin mo ang iyong utak. Hindi ka didiktahan niya ng mali. Pero pag mas pinili mong pakinggan ang puso mo, maniwala ka sa akin. Sa huli, ikaw ang talo doon. Ganun po ba? Mang Tata, meron po akong ipagtatapat sa inyo ha. Sana wag niyo na lang po sabihin o banggitin sa iba.
Ano ba kasi yun, iho? Kasi may kaibigan po ako si Mara. Siya dapat nang iaalis sa pastor kaya lang may maitim siyang lihim. Isa pala siyang aswang. At kaya po ako nandito ngayon para humingi ng tulong sa inyo. Gusto ko sana siyang ibalik sa pagiging tao Teka, linawin mo nga, isa sang aswang. Opo. Kaya parang din nyo nang awa kung may magagawa kayo para maging normal na tao sa ulit. Tulungan niyo naman po ako pakiusap. Teka, nayanggaw ba siya o aswang pa noon pa man? Parang nayanggaw po siya. Okay, sige. Gagawan ko yun ng paraan, ha? Sandali, may kakunin ako sa loob ng kubo. O ito, ipainom mo ito sa kanya para mapasukan mo siya. Ano po ito? Langis na gawa sa salabat ng kobra. May hinalo din ako dyan na mga halamang gamot. At mas lalong madaling panahon, gawin mo na kung ano ang makabubuti bago pa siya makapanakit at makapatay ng marami. Kailan ko po ba ito ipapainom sa kanya? Mabayang gabi. Hayaan mo. Tuturuan kita kung ano ang gagawin mo kapag nakasuka na siya. Kuya! Tulungan mo ako! Pwisit ka, aswang ka! Pakaulan mo ang kapatid ko! Hayop ka! Ako ang harapin mo! Ikaw talaga ang hinihintay ko. Kaya hindi ko ba siya pinapatay? Ikaw ang malaking sagabal sa mga plano ko. Kaya dapat ka talaga mamatay. Kung ganon, sige! Subukan natin kung mapapatay mo kung halibaw ka. Habang tumatagal, masyado na kayo dumadami kaya dapat lang na ibaon ko kayo sa lupa! Ang lakas ng loob mo sabihin na ibaon mo ako sa lupa. Kaya ba ako? Oo! Kakayanin kitang patayin. Marami pa kayong utang sa baryo na ito, kaya dapat lang na magbayad kayo! Mga halimaw! Pati ang mga tala, luluhod sa amin kapag naging mapangyarihan na kami ng sobra. Kayo mga tao, walang bilang sa amin. Lalo na kung hindi naman kami kayo mapapasunod. Ito ang kapatid mo. Saluhin mo! Kuya! Anak na, sasulin kita! Ayos ka lang ba? Kuya, papatayin niyo tayong dalawa! Hindi, kumalma ka lang. Dito ka. Magtago ka lang dyan. At lalabanan ko ang aswang na yan. Hinanda ko ang aking lagaraw nung makita ko siyang aatake sa akin. Mabilis ko siyang tinaganon pero nahuli niya ang kamay ko at buong lakas na pinisa. Nabitawan kong lagaraw sa sahig kaya sinakal niya ako sa leeg. Mahina ka! Kapag ganyan kayo lahat mga tao, mauubos talaga namin kayo at magiging pagkain na! Maladya ka! Bitawan mo ako! Ito na ang katapusan mo! Kuya! Dumating si Ate Mara! Bitiwan mo siya at ako ang harapin mo! Tumating ka! Mahalaga pala sa iyo ang magkapatid na ito Bas! Pinapakita mo lang sa akin na sila ang magiging kahinaan mo! Wala akong pakialam sa kanila kahit patayin mo pa sila. Ikaw o pake ko, gusto kong subukin ang lakas mo. Sige, susubukan ko din ang lakas mo. Aswang na pag-onyang gawa! Binitiwan ako ng aswang kaya napaluhod ako sa sahig. Lumabas si Mara kaya sinundan siya ng aswang na yon. Naglaban silang dalawa sa ere at halos hindi ko sila maaninag dahil sa bilis ng kanilang pag-aatake sa isa't isa. Kuya, ba't kayo tayo niligtas sa Ate Mara? Narinig mo naman ang sinabi niya, hindi ba? Wala siyang pakialam sa atin. Ang gusto niya, matalo ang aswang na yan para malaman niya kung hanggang saan naabot ang lakas niya. Hindi nga po natin siya mababago. Ayun na sila! Magbagdi lang tayo kung sino mananalo. Yun na nga lang talaga magagawa natin. Grabe, mukhang nahihirapan si Ate Mara. Doon sa aswang na kalaban niya. Nakikita ko na susugatan siya ng isang aswang. Grabe, ngayon ko lang nakita ang aswang na yan
Iba siya sa aswang na unang sumalakay sa akin. Malakas din siya. Ayun! Nakaganti si Mara! Yahoo! Nasugatan niya ang aswang sa leg! Oo nga oh! Tumatakas na ang kalabang aswang! Narito si Ate Mara! Bumalik na tayo sa loob. Dali! Bumaba si Mara sa lupa hanggang sa naging normal na tao siya. Lumapit siya sa amin at hinila kami papasok sa loob ng bahay. Nagtaka pa ako noon dahil ang akala ko wala na siyang pakialam sa amin. Makinig kayong dalawa. Simula ngayon mag-iingat kayo kasi alam na nilang may halaga kayo sa akin. Ang sabi niya po, kahit patayin niya kami, wala kayong pakialam. Kailangan kong sabihin yon para hindi niya kayo saktan. Sino ang tumulong sa'yo para maging aswang, ha? Ang matandang lalaki, Mang Tata. Ano? Siya? Pero imposible, no? Nandun ako kanina at nagmangmahangan siya nung sinabi kong aswang ka. Ano? Isa siyang albularyo at may kakayahan siyang gawin akong aswang. Pero bakit siya nasinungaling? Tignan mo to. Binigyan niya ito sa akin para ipainom ko dapat sa'yo. Nang sa ganun, bumalik ka na sa normal na tao. Teka, hindi kaya may tinatago din na matandang lalaki na yun? Nakilala ko siya bilang isang albularyo at ganun din ang pakilala niya dito, di ba? Oo. Pero bakit nagmamangmangay siya kanina kung siya palang dahilan kung bakit ka naging aswang? Hindi ko alam pero dito sa baryo, nagkukunwari kami hindi magkakilala dahil yun ang sabi niya sa akin. May tao! Jessie, buksan mo ko. Ako ito, si Rhea. O, Ate Rhea, ba't po kayo nandito? May sasabihin lang ako sa'yo. Sandali, may bisita ka pala? Oo po. Iniligtas niya po kami sa aswang na sumasalakay sa amin kanina eh. Teka, pumasok po kayo. Para dito na lang po tayo mag-usap sa loob. Sino po yung kasama niyo, Ate Rhea? Tsaka bakit wala na kayong tungkod? Nakakakita na po ba kayo? Hindi naman talaga ako bulag. Nagpanggap akong bulag para magmanman sa baryong ito. Isa akong manggagamot at gusto kong mahuli ang mga aswang na yan. Nagpanggap akong mahina para akalain nilang walang manggagamot na nakapasok sa baryong ito. Alam ko na alam ninyong isa akong aswang. Matagal ko nang alam, Iha. Nararamdaman ko na ang pagkaaswang mo ay galing sa isang masamang aswang. Hindi po aswang ang gumawa ng yanggaw sa akin. Ang manggagamot po, may ginawa siyang ritual para gawin akong aswang. Hindi ako naniniwala. Maaaring sinungaling ang taong yun. Teka, si Mang Tata. Siya raw po ang gumawang aswang kay Mara. Pwedeng isa rin siyang aswang, kaya nagawa niya ang bagay na yun. Ang pakilala niya sa akin, isa siyang manggagamot. Sa totoo lang, wala akong masamang intensyon kung bakit ako nagpayanggaw. Ginawa ko ito para makalaban ako sa mga aswang. Alam kong mahirap silang patayin at dahil gusto kong makapaghiganti, ito lang ang naisip kong paraan, ang maging aswang kagaya nila. Nauunawaan kita, kaya lang isang baluktot na pamamaraan ang ginawa mo. Alam ko po yun, pero ni minsan ay hindi pa ako kumain ng karne ng tao. Wala akong kinalaman sa nangyayaring patayan dito sa baryo. Kung ganon, isa ka bang kalaban o kakampi? Kakampi ninyo ako. Asahan ko yung Mara. Isa ngayon, kailangan nating malaman kung anong tinatago ng matandang lalaki na yun. Abay, bukas sa bukas, gagawa ko ng hakbang para matuklasan kung ano ba talagang pagkatao niya. Marami pa kaming napag-usapan ng gabing yon. Hanggang napagkasunduan namin ni Mara, nasasamahan niya akong magtuklas ng lihim ng matanda. Wala na rin naman akong magawa kundi tanggapin na isa siyang aswang. Nangako naman siya sa akin na hindi niya kami sasaktan kahit anong mangyari. Nang sumapit naman ang umaga, doon na kami nagsimulang magmanman. O Mara, ito ang kubo ni Mang Tata. Hintayin lang natin na makalabas siya
at sundan para malaman natin kung anong ginagawa niya. Sige. Ang alam ko, may pinatawag raw ng mga tao si Pastor sa kubo niya. May hinihingi raw ang Pastor sa kanila. Ano naman nangihingi niya? Hindi ko rin alam. Nalaman ko lang ang mga bagay na yan dahil sinabi sa akin ni Aling Nema. Naku, panigurado ako na naandoon din ang matandang yun. Itutuloy ka ba na maging alay kay Pastor? Oo. Alam kong hindi ako sa Pastor iaalay, kundi sa aswang. Sa gabi ng alay, lalabas ang lahat ng mga aswang. Kaya isang malaking pagkakataon na yon para sa atin. Papatayin natin sila. Teka, ito bang plano mo? Simulat sa pool, ito na ang plano ko. Teka, tingnan mo. Lumabas ang matandang lalaki sa kubo niya. Saan kaya siya pupunta? At ano yung bitbit niya? Mukhang itim na tela. Alam ko na yan ang dadalhin niya sa kubo ni Pastor. Tara, sundan natin. Tara! Kailangan lang natin dumistansya ng malayo para hindi niya mapansin na nakasunod tayo sa kanya. Sinundan naman namin ito at hindi nga kami nagkamali na pupunta siya sa kubo ng Pastor. Naghintay lang kami sa labas doon sa bandang mataas na damo at nagmanman. Hanggang maya-maya pa, nakita kong lumabas si Aling Nema sa kubo. Hawak nito ang kanyang braso na may bendahe. Nilapitan namin ang matanda at tinanong ito. Oh, teka, Aling Nema. Ano po nangyari sa braso ninyo? Bakit nakabendahe yan? Dako, kinuhanan kami ng dugo. Ikaw, pumunta ka doon at mag-donate ka ng dugo kay Pastor. Donate? Para naman saan yan? Jessie, masama talaga ang kutob ko. Parang naiisip ko ng dahilan kung bakit sila kumukuha ng dugo sa mga tao. Walang niya. Bakit ka naman pumahig na magbigay ng dugo? Yang tandaan niyo niya tapos ang pait-pait niyo pa oh. Ang ginawa ko'y isang pagsakripisyo para sa baryo. Lahat naman tayo ay gusto ng kapayapaan, hindi ba? Kakailanganin ni Pastor at 5 tata ng dugo ng tao para ibigay yon sa aswang. At nang sa ganon, ay tuluyan na silang umalis. Hindi aalis sa mga aswang kapag nakainom sila ng dugo. Sa katunayan, mas lalo pa nga na magugutom ang mga yon kasi natikman na nila ang mga dugo ninyo. Aling Nema, ito po tandaan niyo ah. Wag na kayo magpapauto sa Pastor at kay Mang Tata. Mga sinungaling yung mga yun eh. Nagsasabi sila ng totoo. Si Mang Tata, isang albularyo. Ang sabi niya kung hindi aalis ang aswang, kailangan namin magpasya. Kada linggo, may 3 tao o 4 ang kailangan pumunta dito para mag-donate ng dugo para ialay sa mga aswang. Nang sa ganon, hindi na kailangan mambiktima o pumatay ang aswang. Huwag po kayo maniwala, hindi totoo yan. Inuuto nila kayo. Iniisip lang nila pareho ang kapakanan ng baryo natin. Siya nga pala, malapit na pala ang gabi ng pag-aalay, Mara, kaya humanda ka na. Kung kami ay nagsasakripisyo para lang walang mamatay, ikaw, kailangan mo rin gawin yon. Hindi na po namin kasalanan kung naniniwala kayo sa Pastor na yan kaysa sa amin. Kung sakali may mangyari masama sa inyo sisihin niyo sarili niyo ha. Dahil nagpauto kayo. Ipinadala ng Diyos si Pastor dito para iligtas ang baryo na ito. Hindi para utuin ang mga tao. Mga lapastanga talaga kayong pareho. Isusumpa kayo ng Diyos dahil kinakalaban ninyo ang anak niya. Grabe habang tumatagal. Lumalala na nga ang pananampalataya ninyo sa Pastor na yun ha. Alam na namin ni Mara na hindi ganoon kadali para kumbinsihin si Aling Nema na nagpapanggap lang sina Mang Tata at Pastor. Malakas ang kutob naming pareho ni Mara na magkakampi sila at bukod dito, may malala pa silang plano para sa baryo. Hindi muna namin sila sinugod na mga araw na yon dahil alam kong kakampihan sila ng mga tao. Hindi naman natin sila pwedeng atakihin sa kabilugan ng buwan.
Dahil nagkakaroon sila ng lakas kapag ganun. Nagkakaroon din ako ng lakas kapag kabilugan ng buwan. Yun ang magandang pagkakataon para atakihin sila. Tutulungan naman tayo ni Ate Rhea eh. Kaya siguradong mapapadali ang pagpatay natin sa mga aswang. Mara, sa tingin mo ba, sino ang aswang sa kanila? O di kaya, pareho kaya silang aswang? Malalaman din natin yan kapag nakaharap na natin sila. Nagtataka lang ako kasi nung unang dating ni Pastor dito, nakikinig ang mga tao sa laman ng Biblia pero ngayon parang si Pastor tang sinasamba nila eh. Kaya nga eh, at sa tingin ko, alam ko na kung bakit. Jessie, may kakayahan si Mang Tata na gumamit ng mahika para kontrolin ang mga nilalang. Hindi kaya ginagamitan niya ng mahika ang mga tao para mapasunod ang mga to? Sige, kay Ate Rhea tayo hihingi ng tulong. Tatanungin natin siya tungkol sa bagay na ito. Jessie, sa gabi ng alay, doon natin sasalakayin ang mga aswang. Paano naman kung malapit sila? At hindi natin sila kakayanin? Kakayanin natin sila. Bilog ang buwan sa gabing yun. Tama lang na maging malakas ako para matapatan ko ang lakas nila. Uy, sige, paghahandaan natin ng gabing yan. Nagugutom na ako. Kailangan ko nang bumalik sa bahay para makain ng mga karne na pinamili ko kahapon. Makita lang tayo bukas, Mara. Tumango naman ang dalaga at nauna na siyang naglakad kaysa sa akin. Umuwi na rin ako sa bahay noon upang kumain at nadatnan kong kapatid ko na naghihintay sa akin. Makalipas pa ang ilang mga araw, nalalapit na ang gabi ng pag-aalay. Nagtaka naman ako kung bakit hindi ko nakita si Mara sa mga nakalipas na mga araw. Niyaya ko si Ben para puntahan ang dalaga sa bahay niya at nagulat ako nang bigla niya kaming itaboy. Uy, Mara, may kasunduan tayo, di ba? Hindi kita maintindihan eh. Kung totoo lang, tinatabi mo kami o nagpapanggap ka lang ulit? Mukha ba akong nagpapanggap? Alam mo kung anong naisip ko? Tama nga pala na hindi ko kayo kailangan. Mas mahalaga sa akin ang kapangyarihan, kaya umalis na kayo dito hanggat hindi ko pa kayo napapatay. Ate Mara naman eh. Kaya lang naman kami nandito kasi nagtataka kami kung bakit hindi ka dumadalo sa bahay ng ilang araw. Umalis na kayo! Sandali lang, Mara. Mag-usap muna tayo. Bitiwan mo ako! Ano ba kasi nangyayari sa'yo, ha? Sabing bitiwan mo ako eh! Ah! Aray ko! Kuya Jessie! Sinaktan mo ako? Sumama ang loob ko ng sobra dahil sa ginawa sa amin ni Mara. Agad-agad kaming dumiretso sa pwesto ni Ate Rhea para sabihin sa kanya ang mga nangyari. Ito rin ang gumamot sa sugat ko na mula sa kalmot ng babae. Grabe. Hindi ko inaasahan na magagawa to sa akin ni Mara. Tsaka, nagtataka rin ako kung paano nagbago ang desisyon niya. Nakapag-usap na kami na sa gabi ng alay, doon kami haatake sa mga aswang pero ngayon, mukhang malabo na matuloy yung usapan na yun. Hindi ginusto ni Mara ang ginawa niya sa iyo. Nasa ilalim siya ng kapangyarihang pinunong aswang. Malakas ang kutob ko na kaya nila ginamitan ng itim na mahikang babae dahil nararamdaman nilang isang malaking banta sa kanila, ang babae. Kung sa ilalim siyang mahika ng aswang, paano natin siya may ibabalik? Pwedeng kalaban ng tingin sa atin ni Mara kapag nagkaganon. Oo, at susunod siya sa pwedeng idikta sa kanya ng aswang na yun. Hindi ko rin siya pwedeng gamutin dahil mawawala din ang pagkaaswang niya. Nakakatakot po si Ate Mara kanina. Namumula ang mga mata niya tapos umahaba ang mga kuko na parang gusto niyang patayin kami ni Kuya. Sa ngayon, mag-iingat muna kayo sa kanya. Kapag ano lang ang iuutos ng aswang sa kanya, yon ang kanyang susundin. Sa gabi ng alay, sasalakay tayo para mailigtas si Mara. Gawin mo ang lahat para mapagising mo siya sa mahikang kumokontrol sa katawan niya. Paano ko naman yung magagawa? Mag-isip ka ng paraan kung paano mo siya maibabalik sa dating siya.
O plano pala natin na labanan ng aswang gayong isang aswang din si Mara. Hindi tayo pwedeng gumamit ng asin at bawang dahil kapag nawisikan si Mara, maaari siyang masaktan. Tama ka. Kaya nga mayroon akong mga patalim dito na papatay sa mga aswang. Ito ang punyal. Gamitin mo yan sa oras ng labanan. Itarak mo sa dibdib ng aswang para mapatay natin siya kaagad. Sige, maraming salamat po ah. Kuya, naalala ko na. Yung nangyari kay Ate Mara. Parang katulad lang din sa mga drama na pinapakinggan ko sa mga radyo. Ipaalala mo kay Ate Mara ang masayang alaala ninyo. At pakiusapan mo siya na labanan niya kumukontrol sa kanyang katawan. Kaso hindi naman drama to eh. Ben, totoong buhay na to. Kaya nga po, gawin mo na lang kasi sinasabi ko. Daig ka pa ni Ben kung mag-isip, Jessie. Pero wala namang masama sa sinabi niya sa'yo. Naiintindihan kita kung bakit ka nagkakaganyan. Mahal mo si Mara. Kaya nahihirapan ka na magdesisyon. Ayaw mo siyang masaktan. At nasasaktan ka para sa kanya. Tunay nga na nanghihina mga tao kapag puso na ang napag-uusapan. Ay naku, hindi ko alam ang gagawin ko. Malakas ang kutob ko na ang matandang lalaking yun ay isang pinunong aswang at siya rin ang kumukontrol kay Mara. Hindi siya tunay na albularyo, kundi nagpapanggap lang para malaya niyang magawa ang mga kasamaan na pinaplano niya. Yun nga din po naisip ko eh. Parang gusto kong maging aswang para mabalis ko na lang siya mapatay. Huwag mong hihilingin na maging aswang. Dahil kapag nasa ganun ka na sitwasyon, kahit gaano ka pa kabuti bilang tao, may tsansang magbabago ka at maging masama. Hanggang dumating na ang gabi ng pag-aalay. Naghanda kami para iligtas si Mara at para mapatay ang mga aswang. May kanya-kanya kaming dala ng mga pangontra at panlaban sa mga aswang. Pumunta kaming 3 malapit sa kubo ng pastor at nadatnan namin na nakahiga na si Mara sa papag. Suot ang itim na damit. Marami rin ang dumalo para masaksihan ang gabi ng pag-aalay. Magsisimula na ang gagawing ritual para sa pag-aalay. Halatang wala sa sarili si Mara. Tingnan mong mga kilos niya. Sunod-sunura na lang siya sa mga inuutos ng matandang lalaki at ng pastor. Sa nakikita ko, isang aswang din ang pastor na yan. Kaya po pala yung hawak niyang Biblia. Walang naman na sulat. Mamamatay siya kapag totoong nagbabasa siya ng Biblia dahil isa siyang kampo ng demonyo. Ngayong gabi, magsisimula na pag-aalay. Sa oras na magilitan ko na ang pulso-pulsuan ni Mara, ibig sabihin, magiging reyna na siya ng aswang. Mawawala sila at hindi na sila babalik kailan pa man. Ito ang tunay na sakripisyo para sa bayan. Patawarin nawa tayo ng Panginoon sa gagawin nating ito kay Mara. Pero para isaalang-alang ang buhay ng iba, kailangan natin siyang ialay. Ipumayag din naman si Mara eh. Tignan niyo siya. Walang ibig habang hinihintay kung ano ang susunod nating gagawin sa kanya. Anak, iligtas natin si Mara bago pa siya magilitan sa pulso-pulsuan. Susugurin natin sila kaagad? Paano kung kumampi si Mara sa kanila? Wala rin tayong mapagpipilian eh. Kapag hinintay pa natin na matapos ang ritual, ituloy yung malalayo si Mara sa atin. Sige, kung yun ang gusto mo, aatakihin natin sila. Teka, sandali lang po. Maglalagay muna ako ng asin at bawang sa mga kamay ko. Para diretso sabi na lang po ako sa kanila. Sige na, bilisan mo. Tignan mo. Hawak na ni Mang Tata ang patalim na gagamitin niya sa pagsugat kay Mara. Ito na po, ito na. Handa na ako. Huwag kang magpapadala sa kung anong nararamdaman mo para kay Mara. Nandito tayo para mapatay ang mga aswang. Naiintindihan mo ba? Opo. Nang akmang lalapitan na ni Mang Tata si Mara,
ay doon na kami lumabas sa aming pinagtataguan. Marami ang nagtaka nang makita nila kami na may mga hawak na patalim. Dala ko pa rin ang lagaraw ko at ang punyal na binigay sa akin ni Ate Rhea. Lapastangan na! Gumagawa kami ng ritual dito para sa pag-aalay. Wala kayong karapatan para sirain ang gabing ito! Jesse! Ano ginagawa ninyo? Mga aswang silang dalawa. Inuutulang nila tayo. Isa akong pastor. At nandito ako para magdala ng salita ng Diyos. Anong aswang ang pinagsasabi mo, ha? Pumayag si Mara para maging alay. Mara, sabihin mo sa kanila na nakapagpasya ka na. Umalis na kayo at hayaan niyo na ako sa naging desisyon ko. Kapag hindi kayo umalis, papatayin ko kayo. Hindi yan ang plano natin, Mara. Bakit kami papatayin mo? Ang napag-usapan natin, silang dalawang papatayin natin. Ang mga aswang na kalaban natin. Tama na! Hindi siya makikinig sa'yo dahil nakukontrol ng Haring Aswang ang utak niya. Umalis na kayo dahil magsisimula na ang pag-aalay. Wala kang karapatan na... Papatayin kita! Susundin ko ang utos ng pinuno ko! Habang humahalakha, halos hindi ako makakilos. Hawak ko rin ang lagaraw ko, pero hindi ko siya kayang saktan. Ate Mara! Ibaba mo po si Kuya! Tumayo ka, Be. Hindi ko kayang saktan si Mara. Umalis ka na. Huwag mong hayaan na mapatay ka ng mga aswang. Ate Mara, parang awa mo na! Hindi! Jesse! Teka, Mara. Naaalala mo na ba ako? Patawarin mo ko! Wala kang kasalanan. Ginamit ka ng aswang para labanan kami. Ay sila nakikipaglaban si Ate Rhea sa kanila. Tutulungan ko si Ate Rhea!
Dito na kayo! Mag-iingat ka, Mara. Mabilis na lumipad si Mara sa ere para kalabanin ang aswang na nagpakilalang pastor. Naririnig namin ang malakas na salpukan ng kanilang mga pakpak sa ere habang naglalaban. Hindi ko alam kung paano ako makakatulong. Gayong nakalutang sila at naglalaban. Kuya, buti na lang talaga nagising si Ate Mara sa katotohanan. Kaya nga eh. Muntik nga lang niya ako mapatay. Jessie! Jessie! Oh, Aling Nema. Anong ginagawa niya dito? Akala ko umalis ka na. Hindi ako pwedeng umalis gayong alam ko ng mga aswang sila. Alam ko may pinainom si Bang Tata kay Mara. Kaya kinuha ko yun doon sa loob ng kubo. Eto! Walang niya. Itong pinainom niya kay Mara? Oo. Tapos ang litrato ni Mara, inilagay niya sa bungo. Kaya kinuha ko rin yun. Kaya nawala ang epekto ng mahika. Dahil kinuha mo ang litrato ni Mara doon sa bungo. Patawarin ninyo ako kung hindi ako naniwala ng mga aswang o mga hayop na yan. Ang akala ko kasi, totoong sugo siya ng Diyos. Naniwala pa ako na kapag nakuha na ng aswang si Mara, ay matatahimik na ang baryo. Yun pala, sila ang gustong kumuha kay Mara. Hindi po itong tamang panahon para humingi ng tawad. Kailangan natin gumawa ng paraan para makatulong sa kanila na mapatay ang aswang. Kuya, tingnan mo! Si Ate Mara nagagawa niya sa kanilang aswang at sugatan. Bumagsak si Mara nang malakas siyang banggain ng aswang na nagpanggap bilang pastor. Napasigaw naman si Mara dahil sa sobrang sakit. Lumapit kami sa kinaroroonan ni Mara at tinulungan siyang makatayo. Sumalakay naman ang aswang na yon sa amin kaya mabilis akong umilag at tinaga siya ng lagaraw. Natamaan ko siya sa balikat pero mabilis naman itong gumanti sa akin. Nakalmot niya ang likuran ko at sinipa ako sa likod kaya tumalsik ako. Jessie! Lintik kang aswang ka! Magbabayad ka sa ginawa mo sa kaibigan ko! Hanggang saan ang kaya mo para protektahan ang kaibigan mo? Ha? Kuya! Kuya Jessie! Ben, sabuya mo siya ng asin. Ito ang asin para sa'yo. Ah! Hindi ako kayang patayin ang asin mo! Muling sumalakay ang aswang na yon sa akin. Pero mabilis kong hinanda ang punyal na bigay sa akin ni Ate Rhea. Umilag ako sa malakas niyang pag-atake, tsaka umikot papunta sa kanyang likuran. At dun ko na siya tinarakan ng punyal, kaya umangil ito sa sakit. Humarap siya sa akin at buong tapang na tinarak ko ang punyal sa dibdib niya. Umilaw ang dibdib nito, kaya unti-unting nanghina ang aswang hanggang sa tuluyan na siyang namatay. Jessie, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Ikaw nga dapat kong tanangin kung okay ka lang eh. Mas marami ang sugat mo kaysa sa akin Huwag kang mag-alala sa sugat ko dahil hindi ako mamamatay. Iisang aswang na lang ang natira sa kalaban natin. Ang aswang na pumatay sa mga magulang natin. Kailangan, mapati na natin siya ngayong gabi para mabigyan na natin ng hustisya ang mga magulang natin. Mara, isa kang aswang? Opo, gusto mo bang kainin kita? Naku, wag iha! Ate Mara naman Tulungan mo na kaya si Ate Rhea para mabilis ang pagpatay sa aswang na yun. Sige, akin na ang punyal na yan, Jessie. Ayoko may masamang mangyari sa'yo, Mara. Mag-iingat ka
Buwisit kang lalaki ka! Aswang ka pala! Inutubo kaming lahat! Tignan nyo! Pumapalik ang taong bayan para tumulong sa atin! Maging ngayong tao ka na. Para hindi ka nila makita na isa kang aswang. Dapat lang na malaman nilang isa kang aswang, Mara. Nasa ganun malaman nila na hindi lahat ng mga aswang ay masasama. Kaya ka nagpayanggaw ay dahil gusto mong mapatay ang aswang na namemerwisyo sa baryo na ito. Mara, maraming salamat. Nagdahil sa'yo ay napatay ng aswang na pumatay rin sa mga anak ko. Kung alam ko lang noon na si Mang Tata pala ang aswang, sana noon pa ako nang gumawa ng hakbang para mapatay siya. Tatapusin ko ng buhay ng aswang dito! Huwag na. Marami siyang atraso sa taong bayan kaya bigyan niyo sila ng pagkakataon para makaganti sa aswang na yan. Mga kasama, mabuti na lang at dumating kayo. Ito, si Mang Tata. Siya ang aswang na umaatake dito sa baryo natin noon. Kaya marami ang namatay. Ano pang hinihintay ninyo? Patayin niyo na siya! Ang bawat isa ay may dalang itak, kaya pinagtatatagahan nila ang aswang na hanagob. Nang matapos yun, ay napatingin naman ang lahat kay Mara. Tinulungan namin siyang magpaliwanag sa mga tao na hindi isang masamang aswang ang babae. Marami naman ang naniwala dahil nakita nila ang mga sugat ni Mara bilang sakripisyo para sa baryo. Nawala ang puot at sakit dahil nabigyan na namin ng hustisya ang pagkawala ng mga magulang namin. Kinaumagahan, nasa bahay si Mara, nagpapahinga habang nagpapagaling ng kanyang mga sugat. Ay, ito nga pala, Mara. Nagkatay ako ng manok. Umigop ka na sabaw para magkaroon ka ng lakas. Salamat dahil kahit aswang ako, tinuturing mo pa rin akong tao. Pasensya ka na kung dahil sa akin nagkasugat ka. Ayos lang yan, Mara. Uy, sige na, kumain ka na. Uy, kuya, nandito pala si Ate Rhea oh. Oh, Ate Rhea, halika, pumasok ka rito. Nakaistorbo ba ako sa inyo? Ay, hindi naman po. Kaya ako naparito dahil magpapaalam na ako. Hindi na ako babalik kahit na kailan. Kailangan ko na umuwi dahil naghihintay niya rin sa akin ang pamilya ko. Mara, may bala ka pa bang maging tao ulit? Sa totoo lang, ayoko na maging tao. Gusto ko na lang na aswang na ako. Gusto kong protektahan ang mga taong inaapi ng mga aswang. At alam ko na magagawa ko lang yon kapag nanatili akong ganito. Sigurado ka na ba? Opo, sigurado na po ako. Kung ganun, may bibigay ako sa'yo. Isang anting-anting na may kakayahang maitago ang pagkatao mo. Kung gusto mo maging aswang, kubarin mo lang ang anting-anting na yan. Nasa iyo kung kailan mo gustong maging aswang o hindi. Talaga po? Maraming salamat talaga. Salamat rin po sa nagawa ninyo para sa amin at sa baryo, Walang anuman yon. Sige na, maiwan ko na kayong dalawa. Magpahinga lang kayo dyan at magsimula ulit ng bagong buhay na walang galit sa puso. Salamat po ulit. Lalo na nung mga panahon na nalaman mong aswang ako. Pero nagawa mo pa rin wag akong patayin. Marami akong kaibigan na aswang at mababait sila. Alam ko na ikaw ay mabait rin. Niyakap namin si Ate Rhea bilang pasasalamat sa nagawa niya para sa amin. Mas lalo pang naging malalim ang pagkakaibigan namin ni Mara. Tanggap ko siya kahit aswang siya. Nagtapat ako ng pag-ibig ko sa kanya. At kalaunay, sinagot rin niya ako. Sa ngayon po, Miss Pinky, ay may pamilya na po kami. Mayroon kaming 2 anak na puro mga lalaki. Plano rin namin na kapag dumating na sila sa tamang edad, ay ipagtatapat namin sa kanila na aswang ang kanilang nanay. Hindi aswang na dapat kamuhian, kundi aswang na dapat pasalamatan.
dahil sa ginagawa niyang pagprotekta sa baryo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat at more power sa inyong channel.